Dito sa Dagupan, Duterte tayo. Para sa pagbabago, kailangan na natin ng bagong president na makatulad ni Duterte na matapang. Duterte is for change, for the strong will of a government, and for honesty and no corruption. Simply because I think it's what our country needs. Para sa tunay na pagbabago. Dito sa Dagupan, solid Duterte tayo. Sigalan ng bayan! Duterte! Pagkaya tayo! Hindi plastic, makatao. Duterte! Duterte! Supportahan po natin si Duterte. Duterte! 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 And you can choose the leader. Bahala kayo kung sino. The one who can make it happen. If yung dito sa mga tabi ko, they're worthy. And they can make it happen, I suppose. Pero ako, pag sinabi ko, ang mga dabawin nyo sanay nito, pag sinabi kong huminto ka dyan, pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor, or the prestige, or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim-tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Marami ng coin doon sa Central Bank na kinakain sa mga na hindi maniwala. I'm a very impatient man. Wala nga akong ipagyabang eh. Pagyabang ko, trabaho lang. I never did any greatness. Wala akong recognition sa school. Hanggang high school, 75 lang lahat. Okay lang yan. Pero noong na-abogado ako, medyo matino na ako. And I've learned so much reason, but I will not dwell into so much about the niceties of life. If it is the interest of the nation, I will do it. And finally, I'd like to thank Alan Peter Cayetano, my vice presidential candidate, for joining me, for accommodating me and asking to join me. Maraming salamat po. Siya po ay pinatay. Siya ay pinatay ng mga sindikato na protektado po ng mga politiko. Makalipas po ng maraming taon, wala pa rin pong hustisya para sa ama ko. Hindi na po ako humihingi ng hustisya. Kaya po kami nandito, ang hinihingi po namin sa ating gobyerno ay proteksyon para po sa bawat isa sa atin. Di ba po ang trabaho ng gobyerno ay proteksyonan tayo? Tama po ba? Nung unang debate po, sino ang kaisa-isang kandidato na pinag-uusapan ang droga? Si Mayor Duterte. Sino ang kaisa-isang kandidato na pinag-uusapan paano ubusin ang mga kriminal? Si Mayor Duterte. Nung pangalawang debate at tumataas na si Mayor Duterte, tinatanong na siya, Mayor, paano mo gagawin 3 hanggang 6 na buwan? Kita nyo po kanina, wala nang nagtanong. Bakit? Dahil alam nila na buong Pilipinas ay naniniwala pag si Duterte naging Pangulo, patay ang mga pusher, mawawala ang droga, mawawala ang korupsyon sa ating pong bansa. I am not asking for years, not even months. Bigyan mo ako 1 linggo, ibalik ko ang daan. The public streets will be returned to the people. Kasi kayo hindi na kayo makalaban. Pag sabi yan, dyan huwag kayo kasi maraming bugoy, maraming hold-upper. Igagaranti ko sa iyo, yung hold-upper na yan, pag ayaw umalis dyan sa kanto na yan, patayan. I will guarantee you, maski dito, ang anak mo makapasyal na.
ang mga anak mo makapunta anytime. Kayong mga masasama, nagtachancing dyan ng pera, droga, get out. Ang inyong kamatayan mo lang dyan, matotoo lang.